Dumating si Lina sa bahay ng kanyang lola habang lumulubog ang araw. Ang makipot na baryo ay may mahabang anino. Bit-bit ang maliit na bag ng handog at kandila sa nanginginig ng mga kamay na tila bawat hakbang ay may kasamang malumanay na kaluskos ng tuyong dahon. Pagpasok niya sa lumang bahay, sumingaw ang amoy ng insenso, bahagyang mabahong kahoy. Ang pinto sa likod niya ay bumukas. Tumiyak ng malakas sa katahimikan ng silid. Puno ng mga kamag-anak ang sala. Nakapikit at nagdarasal. Habang ang kabaong sa gitna ay nagliliwanag sa malabong liwanag ng kandila na naglalarawan ng bawat detalyeng kahoy at tela. Hindi maiwasan ni Lena ang mapatingin sa madilim na pasilyo patungo sa mga kwarto. At sa gilid ng kanyang paningin, may anino na gumalaw ng banayad, ngunit malinaw sa kanyang mata. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang likod habang nakapikit siya sa kandila. At ang refleksyon niya sa makintab na sahig ay nanginginig sa bawat tibok ng puso. Ngumingiti siya sa kabaong muli. Para bang may bahagyang paggalaw sa takip. Kahit ang lahat ng kamag-anak ay nakapikit at tahimik sa kanilang panalangin. Sinubukan niyang alisin ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Ngunit ang mga anino sa sulok ay parang may sariling buhay. Umiikot at nagtatago sa bawat galaw ng kandila. Pagsapit ng alas 10, tila lumamig ang silid. At napansin niya ang dalawang kumikislap na mata sa pasilyo na parang nakatanaw sa kanya ng walang katao. Isang pinsan ang bumulong. Narinig mo ba yun? At napagtanto ni Lina na may banayad na kaluskos sa kahoy. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nag-atubili siyang lumapit sa pasilyo. Bawat hakbang ay umuugong sa sahig na tila nagbababala sa kanya. Biglang may malamig na simoy ng hangin na pumatak sa ilang kandila. Nagdulot ng anino sa silid. At ang mga sulok ay mas nakakatakot. Sa gilid ng kanyang paningin, may manipis na anino sa likod ng kortina. Ngunit nang kumurap siya, ay nawala ito. Naiwan ang katahimikan at amoy ng insenso. Pinilit niyang huminga ng malalim at nagdarasal sa bulong. Nanginginig ang kanyang boses habang tila sinusundan siya ng mga matang nakatago sa dilim. May narinig siyang mabagal na hakbang mula sa itaas. Mabigat, detalyado. Kahit walang gumagalaw sa bahay. Dahan-dahan siyang lumapit at naramdaman ang malamig na himas sa kanyang balikat na parang may dumaan na hindi nakikita. Isang mahinang bulong ang tumawag sa kanyang pangalan. Halos hindi marinig, kaya't natigilan siya habang natutunaw ang kandila sa kanyang kamay. Lumiko siya sa pinagmulan. Walang tao sa pasilyo. Ngunit patuloy ang eko ng pangalan niya sa katahimikan. Lahat ng kamag-anak ay tahimik.
nakapikit sa dasal habang ang kabaong ay tahimik, ngunit puno ng kakaibang presensya. Biglang may kuluskos mula sa itaas, kasunod ng paggalaw ng upuan. Kahit walang tao, tumayo siya sa hagdan. Bawat hakbang ay parang umaalingaw sa katahimikan ng bahay. Sa kalahati ng hagdan, may napansin siyang figura sa itaas. Maputla at bahagyang malabo, parang naglalaho. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Ang pag-iyak ng sahig ay parang bumubulong ng babala. Tinawag niya ang kanyang lola, ngunit ang tinig niya ay naging hungkag, nilamon ng katahimikan. Biglang sumalpok ang hangin sa bintana. Kumalat ang mga papel at ang liwanag ng kandila ay nagbigay hugis sa nakakatakot na anino. Malabong mukha ang lumitaw muli sa pasilyo. Mas malapit sa kanya, ngunit hindi pa rin nahahawakan. Ang bulong ay lumakas. Inuulit ang pangalan niya ng paulit-ulit. Malamig sa kanyang buto. Hindi makagalaw si Lena habang ang kandila ay nanginginig at isang maputlang mukha ang sumilip sa dilim, ngunit saglit lamang. Parang lumiit ang silid sa paligid niya at sa sandaling iyon, ang mga bulong ay naging koro ng hindi maintindihang tinig. Nag-ipon ng lakas ng loob si Lena at tumakbo patungong sala. Ngunit mabigat ang kanyang mga paa. Para bang pinipigilan siya ng bahay. Pagdating niya sa sala, nawala ang mga anino. Mainit muli ang hangin. Nakatingin sa kanya ang mga kamag-anak ng payapa. Ngunit alam ni Elena na may nakita siyang lampas sa mundo. Isang bagay na mananatiling kasama niya magpakailanman.